Noong hating gabi tumayo ako para umihi. Aksidenteng nakagat ako ng mahabang ahas sa aking ari. Kumuha ako ng karit para hiwain ito. Ngunit sa susunod na sandali, ang ahas ay biglang nag-anyo at nagsalita. Nabigo akong mag-anyong dragon at nasugatan ng tao. Kung dadalhin mo ako sa bahay para gamutin, kapag lumaki ka, pakakasalan kita at magiging asawa mo. Nakita kong napakaganda niya, kaya agad akong pumayag. Dumating sa bahay namin ang mga taga-baryo na may sulong. Matandang tiyan, may nakita ka bang berdeng ahas? Ang ahas na iyon ay naging espiritu na. Papatayin nito ang buong baryo. Nagtago ako sa ilalim ng kumot at nakikinig. Natakot at dali-daling itinago ang ahas. Bago ko pa ito maitago ng maayos, dumating si Lolo sa aking silid kasama ang iba. Anak, may dinala ka bang maruming bagay kagabi? Wala po. Hindi naniwala si Lolo. Pinabuksan niya ang kumot. Nawalan ako ng hininga. Malakas ang kabog ng dibdib ko. Dahil ang ahas ay nakatago sa aking pantalon. Malamig at madulas ang kaliskis sa aking balat. Kung makita ito ni Lolo, tiyak na papatayin niya. Buti na lang matapos niyang suriin. Parang wala siyang nakita, at umalis silang lahat. Pagkalipas ng isang buwan, halos gumaling na ang berdeng ahas. Gusto ko sana siyang palayain. Ngunit naging sinturon siya, at pumulupot sa akin. Ayaw niyang umalis, kaya pinanatili ko siya. Magkasama kaming naglalaro sa araw. Magkasama kaming natutulog sa gabi. Hanggang sa gabi ng 12 kaarawan ko. Biglang nagtusok si Lolo ng 7 espada sa bakuran. At nagsindi ng papel habang sinasabi sa akin. Paglampas ng hating gabi ngayong gabi, ganap ka ng 12 taong gulang. Kailangan mong magbantay mag-isa. Kapag nalagpasan mo ay mabubuhay ka. Kapag hindi ay tadhana mo na iyon. Lolo, ano ang ibig mong sabihin? Ang kapalaran mo ay bihirang-bihirang sukdulangin na kapalaran. Lalabas ito sa edad na 12. Lahat ng ligaw na multo at espiritu sa loob ng 100 li ay darating para agawin ang katawan mo. Lolo, huwag mo akong takutin. Nang makita ko ang bakurang napaka nakakatakot, sa isip na may maraming multong darating, nanginag ang mga binti ko. Hindi na nagpaliwanag pa si Lolo. Pinatago niya ako sa kabaong ngayong gabi. Pag alis ni Lolo, sinunod ko ang sinabi niya at humiga sa kama. Paikot-ikot ako at hindi makatulog. Ngunit sa sandaling iyon ang sinturon ko sa baywang ay biglang nagliwanag ng berdeng liwanag. Isang berdeng ahas ang pumasok sa aking dibdib. May dala itong banayad na halimuyak. Agad nitong pinalayas ang bulok na amoy sa kama. Noong gabing iyon umuungal ang malamig na hangin sa labas. Umiiyak ang mga multo. May kung anong bagay na galit na kumakamot. Ngunit yakap ko ang berdeng ahas. Mahimbing akong nakatulog. Parang basta kasama ko siya ay ligtas ako. Kinabukasan ng umaga, bigla akong hinayla palabas ni Lolo. Mapatla ang mukha niya at may nangyaring masama. 3 tao sa baryo ang namatay ng walang dahilan sa isang gabi. Napakalagim ng kanilang sinapit. May itim na kaliskis ng ahas na tumubo sa kanilang 2 kamay at gitna ng kilay. Agad na nagkagulo ang mga taga-baryo. Lahat ay nagsabing gawa ito ng ahas na espiritu. Matapos mapauwi ni Lolo ang mga taga-baryo, huminga siya ng malalim, at sinabi sa akin na ang 3 taong namatay ay pawang mga taong nanakit sa ahas noon. Nanlamig ang dibdib ko. Naalala ko noong una ko siyang iligtas. Marami siyang sugat sa katawan. Posible kayang siya iyon, ngunit buong gabi ko siyang yakap. Habang natutulog, paano niya nagawang lumabas at pumatay? Biglang tinanong ako ni Lolo kung ako ba ang nagtago sa ahas. Sa sobrang gulat umatras ako ng isang hakbang. Itinaas ni Lolo ang kamay at sinampal ako. Galit niya akong sinigawan. Bakit may amoy ng babae palagi sa katawan mo? Hanggang kailan mo pa itatago ito? Wala akong magawa, kaya sinabi ko ang buong katotohanan. Ngunit hindi ko balak ibigay ang berdeng ahas kay Lolo. Ngunit sa sandaling iyon, napansin kong wala na ang sinturon ko. Naramdaman ni Lolo na may mali. Una niyang sinilip ang kama. Pagkatapos ay nagmamadaling pumasok at naghalugog. Nagmamadali rin akong maghanap kasama si Lolo. Alihim akong nagdasal na sana hindi siya matagpuan. At lalong hindi sana siya saktan ni Lolo. Hinalugog namin ang buong bahay. Ngunit wala kaming nakita kahit anino niya. Naging malamig ang mukha ni Lolo. Sinabi niyang ang kapahamakan ng multo ay maaari pang iwasan. Ngunit sa sakuna ng halimaw ay wala siyang magagawa. Hindi na kailangang maghanap. Ngayong gabi ay maghintay ka na lang. Lolo, hindi niya ako sasaktan. Matigas kong sagot. Hindi nagsalita si Lolo. Sa halip ay kumuha siya ng sanga ng willow na kasing kapal ng hinlalaki. Hinubere niya ako ng damit. Hinabol niya ako sa buong bahay at hinampez. Habang humahampas ay humihingi siya ng tawad sa hangin. Sinasabing bata pa at walang alam. At nakasakit sa dakilang espiritu. Halos kalahating oras niya akong hinampez. Hanggang sa mawalan ako ng malay sa sakit. Sa kalagitnaan ng gabi nagising ako sa matinding sakit. Sa gitna ng kalituhan, may nakita akong figurang payat na pumasok sa pinto. Hinulma ng liwanag ng buwan ang perpektong hugis niya. Hindi ko maiwasang matulala. Sino ka at bakit ka pumunta sa bahay namin? Hindi nagsalita ang figura. Marahan lamang niyang binuksan ang ilaw. Sa sandaling umilo ang silid.
Hindi ko napigil ang pigilan ng aking paghinga. Ang dumating ay isang napakagandang babae. Nakasuot siya ng pilak na bestida. Ang balat ay kasing puti ng niebe. Ang ganda ay kayang pabagsakin ng isang bansa. Para siyang diwata na bumaba sa mundo. Siya ang pinakamagandang taong nakita ko sa buong buhay ko. Natulala akong tinitigan ng kanyang kagandahan. Ngumiti rin siya sa akin na parang bulaklak. Matagal akong natigilan. Saka ako nauutal na nagtanong. Diwata ate, sino po kayo? Hinahanap niyo ba ang lolo ko? Hindi hinahanap kita. Ako ay hindi malaman ang gagawin. Ngunit hindi naman kita kilala. Hindi mo ako kilala. Marahang lumapit ang babae sa tabi ng kama. Inilapit niya ang kamay at marahang hinaplos ang mga sugat sa aking katawan. Punong-puno ng awa ang kanyang mga mata. Masakit ba? Kinagat ko ang labi at matigas na sinabi. Hindi masakit, bahagyang ngumiti ang babae. Ang kanyang tingin ay napakalambing. Alam kong masakit para sayo. Tutulungan kitang mawala ang sakit. Ang kanyang boses, may kakaibang lakas na hindi matanggihan. Tumango ako, ngumiti siya ng banayad. Bigla siyang yumuko, inilabas ang dila, marahang hinaplos ang aking sugat. Isang kakaibang kiliti ang kumalat sa balat ko. Ang napabuntong hininga ako, biglang nawala ang sakit. Ang natira ay isang hindi maipaliwanag na ginhawa. Kahit masakit ang buong katawan. Ang saya na dala ng diwata, ay nagpawala ng lahat ng aking hirap. Nakakagulat nga, sa bawat haplos ng kanyang daliri, tuluyang nawawala ang sakit ng sugat, hanggang sa ako na 18 taong gulang, ay biglang nakaramdam ng kakaibang damdamin. Uminit ang aking pisngi, at mas ikinagulat ko pa. Hindi niya ako tinawanan, sa halip ay tumingin siya ng mapang-akit. Ang boses ay nakakahila ng kaluluwa. Maganda ba ako? Maganda. Titig na titig akong tumingin sa kanya. Sumagot ng hindi nag-isip, gusto mo ba akong pakasalan? May halong pang-aakit ang kanyang boses. Namula ang aking mukha, ibinaling ko ang ulo at marahang sinabi, oo, sige, hintayin mong lumaki ka. Ikakasal ako sa iyo. Bigla akong nasabik at hindi makapagsalita ng maayos. Diwata ate, totoo ba ang sinabi mo? Oo, totoo, pero ang tungkol sa atin. Hindi mo ito maaaring sabihin kaninuman. Kahit sa lolo mo, narinig mo ba? Basta makita ko muli si Diwata ate, gagawin ko ang lahat. Kinabukasan ng umaga, tinitigan ni lolo ang aking mga sugat na gumaling magdamag. Sobrang sama ng kanyang mukha. Masyadong mabilis gumaling ang mga sugat. Pumasok ang masamang enerhiya sa katawan mo. Bago pa ako makapagpaliwanag, lumapit ang pangalawang tiyuhin na Feng Shui Master. Matatag niyang sinabi, ang batang ito ay nakadikit sa kanya ang maliit na halimaw. Sa loob ng 3 araw tiyak mamamatay. May iisang paraan lang para mabuhay. Ibig mong sabihin kasalang patay. Tumango ang pangalawang tiyuhin. Tama, ipakakasal ang bata sa babaeng multo. Magbabangga ang halimaw at multo. Maghanap ng mas mabangis na multo para supulan ng halimaw, upang mailigtas ang kanyang buhay. Kinagat ni lolo ang labi at sumang-ayon. Ngayong gabi pupunta tayo sa bundok Fenta. Pumili ng pinakamabangis na maltong asawa para sa bata. Bigla akong bumangon. Sumigaw ako ng malakas, ayoko ng maltong asawa. Tumahimik ka, sinampal ako ni lolo. Gusto mo bang mamatay o mabuhay? Hindi ikaw ang magdedesisyon. Nakay-NGOs ang bibig ko. Pero kung kukuha ako ng asawang multo, hindi na ako makakapag-asawa sa hinaharap. Walang tiyag ang ipinaliwanag ni lolo. Ang asawang multo ay para saluhin ang sakuna mo. Formalidad lamang ito, hindi ito makakaapekto sa pag-aasawa mo balang araw. Kung ganoon, humanap ka ng maganda para sa akin. Gusto kong ako ang pipili. Galit na galit si lolo at gustong manakit. Pero pinigilan siya ni Tiyo at sinabi sa akin, sige. Ngayong gabi dadalhin kita sa bundok Fenta. Ikaw mismo ang pumili, para mabuhay. Nang gabing iyon sumama ako kay Tiyo sa batong bundok. Puro bato ang paligid doon. Isa-isang sinuri namin ang bawat puntod. Hinahanap ang nakahimlay sa loob. At yaong hindi pa kasal at tamang edad. Naghanap kami sa 12-dosenang puntod. Sa wakas may nahanap kami. Isang puntod ng babaeng namatay sa edad na 24. Kumuha ng mansanas ang Tiyo. Nagsindi siya ng insenso. At sinabi sa libingan bukas ng gabi. May palabas sa bahay ni Matandang Wang sa bungad ng baryo. May paputok na gagabay. Kung may interes ang dalaga, pamaron lamang siya. 3 beses akong nagbigay galang sa pagyuko. Matapos magsalita ang Tiyo, tumayo kami at naghanap ng susunod na puntod. Sa buong magdamag, nakabisita kami sa mahigit 10. Mga puntod ng babaeng wala pang 25 at hindi kasal. Pag-uwi namin sa bahay, nakatayo na ang entablado ng dula para sa multo. Habang kinakabahan akong naghihintay, isang anino ng babae sa likod ng entablado. Nagpabilis ng tibok ng puso ko. Siya ang diwata na pumunta sa kwarto ko kagabi. Naalala ko ang kasunduan namin. Kahit magkita ay bawal magpakilala. Mabilis kong pinigilan ang kaba ko. Inilipat ko ang tingin sa mesa. Abala ang mga matatanda. Iniisip ko kung tutulong ba ako. Biglang may malakampanang tinig sa aking tainga. Bata, naaalala mo pa ba ako? Siya nga ang diwata. Lumapit siya sa tabi ko. Tumigil ang tingin niya sa mesa. Sa puting papel ng aking kapanganakan.
Matagal niyang tinitigan iyon. Mahina akong bumulong. Ate Diwata, hindi ko sinabi sa lolo ang tungkol sa atin. Pero sabi ni lolo, tanging pagkuha ng asawang multo ang makapagliligtas sa akin. Parang may kasalanan ako sa iyo. Ha ha ha, tama ang lolo mo. Mabait ka, hindi ako galit. Natatakot ka ba sa asawang multo? Ako, hindi ako natatakot. Ate Diwata, natatakot ka ba? Umiling siya, hindi rin ako natatakot. Ano ba ang gusto mo sa magiging asawang multo? Wala naman. Basta hindi nakakatakot, mas mabuti kung maganda. Ate Diwata, ano ang pangalan mo? Ako si Liu Luoli, lugaya ng nahulog sa tubig. Ligaya ng salamin kristal. Tawagin mo na lang akong Xiaoqing. Kinindatan niya ako habang nagsasalita. Bata, huwag kang matakot. Ayos lang ang lahat, hindi talaga nakakatakot ang mga multo. Pagkasabi niyon, tumalikod siya at lumakad patungo sa entablado. Pagkaalis ng Ate Diwata, lumapit ang ikalawang tiyo. Tila hindi niya nakita ang Ate Diwata. Pinayuhan niya ako, na maya-maya ang mga babaeng multong inimbitahan namin ay lalapit para pagmasdan ka. Kung may kukuha ng singsing na jade sa harap mo, ibig sabihin pumapayag siyang pakasalan ka. Pag nangyari iyon, dumiretso ka na sa silid. Ikalawang tiyo, para saan sa silid? Siyempre, para sa silid pangkasal. Silid pangkasal. Ayoko ng silid pangkasal kasama ang multo. Bamantong hininga ang ikalawang tiyo. Sabi niya wala ng ibang paraan. Kung hindi ka mangangahas sa silid pangkasal, maghihintay ka na lang sa kamatayan. Hindi na ako kumontra. Oo, kahit ano mas mabuti kaysa mawala ang buhay. Kinabahan ako, pinagpawisan ang mga palad. Takot at walang magawa ang pakiramdam ko. Mabilis na dumating ang hating gabi. Nagsimula ang dulang multo, ang pamagat, ang nobya. Kasabay ng malungkot na pag-iyak ng aktor sa entablado. Isang malamig na hangin ang biglang hamampes sa bakuran. Ang mga upuang nakakalat sa tabi ng mesa ay kusang gumalaw. Nag-ayos sila ng sarili sa pwesto. Alam ko sa puso ko na ang mga babaeng multong inimbitahan kagabi ay nakaupo na lahat. Mahinang sabi ng ikalawang tiyo. Narito na sila, pipili na sila ng manugang. Pagkasabi niya nito, may naramdaman akong may humahaplos sa akin. Pabalik-balik, may nakakatindig balahibong paghinga. Ang nakapipigil na pakiramdam ay para kang mas masahol pa sa patay. Biglang, ang singsing na jade sa mesa sa harap ko, kasabay ng pagyanig ng mesa. Pagkatapos, mahigit 10 mapuputing kamay ay umabot patungo sa singsing na jade na ginawang tanda ng pag-ibig. Bumigat ang puso ko. Hindi ba sabi ni ikalawang tiyo, kung sino ang kukuha ng jade ring, siya ang magiging asawa ko? Bakit napakaraming kamay? Nang isipin ko ang susunod na eksena, halos mawalan ako ng lakas ng loob. Paurong akong umatras, habang sumisigaw sa harap. Mga ate, ano ang ibig ninyong sabihin? Bata, ibig sabihin na gustuhan ka nilang lahat. Umalingaw-ngaw ang tinig ni Liu Luoli sa ibabaw ng entablado. May kaunting pagiging mapangiti, ngunit puno rin ng awtoridad. Tumingala ako, lumilipad ang pilak niyang damit. Nakalutang sa hangin, maganda sa liwanag ng buwan na parang panaginip. Kapatid, napakaswerte mo talaga. Napakaraming ate ang nag-aagawan na maging asawa mo. Tinitigan ko ang mapuputing bisig na humahaplos palapit sa akin. Nanghina ang tuhod ko sa takot. Umurong ng ilang hakbang at nautol. Ako, ayokong marami. Gusto ko lang ng isa na maganda. Tumalon pababa si Liu Luoli at tumayo sa harap ko. Sabay malamig na nagsalita sa mapuputing bisig. Ang pinakamaganda lang ang manatili. Lahat ng iba, umalis kayo. Pagkasabi niyon, bawi agad ang mga kamay. Isang mapat lang ngunit payat at mahaba na kamay na lang ang natira. Parang humawak sa jade ring. Hehe, akin ka na. Isang malamig na tinig ng babae ang pumasok sa tenga ko. May nakakatakot na hangin. Bahagyang itinaas ni Liu Luoli ang kilay. Ikaw na wala pang 300 taong paglinang. Huwag kang magpakaistorbo dito. Ang babaeng multo ay hindi nang ahas tumutol. Mahinang nagsabing patawad. At patagang umatras. Sa wakas nakita ko ang hitsura niya. Maputlang mapatla ang mukha, mahaba at madugong pulang dila. Talagang nakakatakot. Ito ba ang tinatawag na pinakamaganda? Gaano pa kaya kitapat ang iba? Buti na lang nandyan si Ate Encanto. Sa oras na iyon nagliwanag ang ilaw ng entablado. Lolo at ikalawang tiyo sumugod mula sa likod. Nakita ni Lolo na nawala ang singsing. Huminga siya ng maluwag. Tagumpay may asawa ng multo. Natanggap na ang alay pang kasal. Pagdating ng oras dalhin ang bata sa silid pang kasal. Napansin kong biglang nawala si Ate Willow Encanto. Nagmamadali kong tinanong saan napunta ang ate. Lolo at ikalawang tiyo nagtatakang mukha. Sabi nila anong ate? Simulat sa pool ikaw lang mag-isa. Bumagsak ang puso ko. Isinalaysay ko lahat tungkol kay Liu Luoli. Namutla si ikalawang tiyo. Malaki ang tsansang si Liu Luoli ay ahas demonyo. Una niyang tinakot ang babaeng multo. Kinuha ang jade ring upang angkinin ka. Dahan-daang kunin ang swerte mo. Hindi ako naniniwala at nagdabog. Imposibleng siya ang nagligtas sa akin. Paano niya ako sasaktan? Bahala na, dahil tinanggap na ang alay. Baka gusto talagang makasal sa iyo.
Maging multo man o demonyo. Ngayong gabi subukan natin. Pumasok ka sa silid pang kasal. Pumasok ako sa silid na may kaba. Umupo ako sa higaan ng kasal. Puno ng imahe ni Leo Luwali ang isip ko. Napakaganda niya. Kahit mamatay ako, tatanggapin ko. Ngunit mula hating gabi naghintay ako hanggang madaling araw. Wala pa ring anumang galaw sa loob ng silid. Medyo nabahala ako. Ibig bang sabihin hindi si Leo Luwali ang kumuha ng jade ring? Habang nag-iisip biglang pumasok si Lolo. Tiningnan niya akong mag-isa sa higaan. Bamantong hininga siya at sinabi. Tinanggap ng ahas ang alay ngunit hindi dumating. Mukhang gusto kang pahirapan hanggang mamatay. Hindi pa siya tapos magsalita. Tumunog ang kanyang telepono. Narinig ang boses ni ikalawang tiyo sa telepono. Daliin mo ang bata at umalis. Nahulog sa bangin ang sasakyan ng tropa ng dula. Ginawa iyon ng mga babaeng multo sa bundok. Pakiramdam nila niloko sila. Namula ang kanilang mga mata sa galit. Malapit na silang pupuntahan kayo. Nagpanik si Lolo. Hinubad niya ang Amerikana ko. Hinayla ako palabas at tumakbo. Matigas ang ulo akong umiling. Ililigtas ako ni Leo Luwali. Isa siyang diwata. Hindi niya hahayaang saktan ako ng multo. Galit na itinaas ni Lolo ang kamay para manakit. Sa sandaling iyon, narinig ang boses ni Leo Luwali sa labas ng pinto. Tama ang sinabi niya. Hindi ko hahayaang may manakit sa kanya. Bumukas ang pinto at lumitaw ang kanyang figure sa liwanag ng buwan. Napakaganda na halos nakakahinga. Naiwasan ko si Lolo, at buong lakas na sumugod sa kanyang bisig. Mahigpit ko siyang niyakap, napatigil si Lolo. Magalang siyang nagsalita sa dakilang nilalang. Noon ay nagkamali ang aking apo. At ikaw ay kanyang na-offend. Ngunit 6 na ang namatay. Hindi ba sapat na iyon bilang ganti? Hindi ko alam kung bakit ayaw mo pa rin siyang pakawalan. Marahang ngumiti si Leo Luwali. At mahigpit akong niyakap. Sabi niya, Lolo ay nagkakamali kayo. Iniligtas ako ng inyong apo. At ipinangako kong ialay ang aking sarili sa kanya. Hindi ko siya kailanman sasaktan. Tumingala ako at nagtanong, Ate, hindi ikaw ang pumatay sa 6 na iyon, tama ba? Hinaplos ni Leo Luwali ang aking ulo. Ngumiti siya at sinabi na hindi niya ginawa iyon. Sila ay napatay, ng 2 ahas na kasabay kong sumailalim sa pagsubok. Na isinumpa, na sa loob ng 7 taon ay tiyak na mamamatay. Gusto ko rin silang iligtas. Ngunit wala akong magawa, sa wakas ay naniwala si Lolo. At may pagsisising nagsabi, ganun pala. Ibig sabihin ang palabas na ito ay nagdala ng kapahamakan. Umiling si Leo Luwali at nagsabi, hindi ganoon. Kanina ay nakita ko ang kanyang pangalan. Napakabigat ng kanyang kapalaran. May isang kapahamakan siyang tiyak na haharapin. Hindi niya ito matatakasan. Bamantong hininga si Lolo. Alam niyang wala nang magagawa. Ngunit sa susunod na sandali, tinitigan ni Leo Luwali ang aking mga mata. At marahang sinabi, aking munting asawa, huwag kang mag-alala, basta't susundin mo ako. Ginagarantiya kong magiging ligtas ka. Isang, munting asawa, ang nagpamula at nagpabilis ng tibok ng puso ko. Yumuko ako at mahina kong sinabing, sige, susundin kita sa lahat. Pagkatapos nito, hawak ni Leo Luwali ang kamay ko at lumapit sa harap ni Lolo. Mukhang naunawaan ni Lolo ang nais gawin ni Leo Luwali. Kinakabahang nagtanong si Lolo, binibini. Talaga bang makikasama kayo sa batang ito? Tumango si Leo Luwali. Sabi niya, lumipas na ang oras ng ritual na kasal ng multo. Dapat mong maunawaan, ito lamang ang paraan para iligtas siya. Bukod pa rito, dahil tinanggap ko na ang handog. Nararapat lamang na makasama ko siya, hindi ba? Doon ko lang napansin, nasuot na ni Leo Luwali ang singsing na jade. Ngunit mauubos nito ang inyong kapangyarihan. At tiyak na hindi kayo patatawarin ng mga babaeng multo. Umiling si Leo Luwali at sinabi, wala na akong pakialam doon. Pangyari po sanang umatras muna kayo, Lolo. Yumuko si Lolo bilang paggalang. At tumalikod na umalis. Iwinasiwas ni Leo Luwali ang kanyang kamay. At kusang sumara ang pinto. Pagkatapos ay niyakap niya ako at marahang ngumiti. Handa ka na ba, munting asawa? Susunod, tutuloy na tayo sa silid. Namula ang mukha ko, kumabog ang puso ko at tumango ako. Umaalingaw sa isip ko ang kanyang malambing na mga salita. Lalong lumapit ang kanyang mabangong halimuyak. Kinabahang pumikit ako. Ang kanyang mahika ay damaloy sa aking katawan na parang mainit na alon. Naglaho ang lahat ng lamig at dilim. Para akong muling isinilang. Pagkaraan ng 3 segundo, nakasuot na siya ng damit. Sa labas, umuungal ang masamang hangin. Maraming palad ang lumitaw sa labas ng bintana. Hinalikan niya ang aking noo. Sinabi niya sa akin na manatili sa loob ng silid. Huwag kang lalabas. Pagkasabi nito, ang kanyang anyo ay naging berdeng liwanag. Itinulak niya ang pinto at lumabas. Pagkatapos ay mariing isinara ang pinto. Biglang tumahimik ang paligid sa aking pandinig. Para akong nabingi at walang narinig. Isang hindi maipaliwanag na takot ang umakyat sa dibdib ko. Umilis ang tibok ng puso ko. Natuyo ang aking lalamunan. Sumugod ako sa siwang ng pinto para sumilip. Sa bakuran naroon si Lolo at si Tiyo. Nakadagan na sa lupa ng 2 nagwawalang babaeng multo. Hindi makagalaw. Ang hangin ay puno ng malamig na makamulto.
Sa gitna, si Liu Luoli ay mag-isa laban sa higit 10 multo. May dugo na ang kanyang magaan na damit. Bahagyang winawasiwas ang kanyang kamay. Itinataboy ang isa't isa. Ang kanyang galaw ay maliksi na parang ahas. Bawat atake ay may matalim at malamig na kislap. Isang babaeng multo ang sumugod sa kanya. Umilag siya patagilid. Binaligtad ang palad at tinamaan ito. Sumigaw ng malakas ang babaeng multo. Naging itim na usok at naglaho. Ngunit may isa pang multo na umatake mula sa likuran. Pinunit ang kanyang manggas. Tumilamsik ang dugo. Mahinang bumigkas siya ng mahika. Isang puting harang ng liwanag ang nagprotekta kina Lolo at Tiyo. Ngunit sa huli, hindi niya kinaya ang dami. Dumarami ang sugat at dugo sa kanyang katawan. Maliit na ahas demonyo. Akala mo ba talaga'y Diyosa ka? Nang ahas kang sirain ang aming plano. Ngayong gabi, pahihirapan kita. Para maramdaman mo ang hirap na mas masahol pa sa kamatayan. Hindi mabilang na mababangis na multo ang sumugod kay Liu Luoli. Namula ang mga mata ko sa sobrang kaba. Hinampos ko ang pinto at sumigaw pero hindi ito bumukas. Parang nilagyan ni Liu Luoli ng hadlang ang pinto. Bigla kong narinig ang basag ng bintana. Isang malamig na kamay ng multo ang pamatong sa balikat ko. Paglingon ko isang baluktot na mukha ng multo ang nasa harap ko. Nakalabas ang mahabang dila nito. Sa takot ay napasandal ako ng mahigpit sa pinto. Umikit ako. Sa susunod na sandali naamoy ko ang pamilyar na mabangong halimuyak. Si Liu Luoli na duguan ang buong katawan ay pumasok mula sa bintana. Hinampes niya palayo ang babaeng multo. At pinrotektahan ako sa isang sulok. Sabay-sabay na sumugod ang mga multo. Patungo kay Liu Luoli. Umarap siya at tumitig sa mukha ko. Hingal na hingal niyang sinabi, huwag kang matakot. Nandito ako. Walang makakasakit sa iyo. Pagkasabi nito ay marahang hinaplos ang mukha ko. Dumilim ang paningin ko. At nawalan ako ng malay. Sa pagitan ng ulirat, parang may narinig akong sigaw ng dragon. Nang muli akong magising, umaga na ng sumunod na araw. Mataas na ang araw. Nasa tabi ng kama si Lolo at si Tiyo. Pareho silang humihit-hit ng tabako. Puno ng usok ang silid. Napakabigat ng hangin na halos di ako makahinga. Bigla akong umupo. Hindi ko ininda ang sakit ng katawan. Agad kong tinanong si Lolo. Nasaan si Liu Luoli? Hindi nagsalita si Lolo. Ibinaling lamang niya ang ulo at bumantong hininga. Umiling si Huban Sian sa tabi. Sa sandaling iyon ay parang hiniwa ang puso ko. Wala na siya. Nanginginig ang boses ko. Biglang pamatak ang luha ko. Bumantong hininga si Lolo. Hindi siya nagsalita ngunit sa isang gabi. Parang lalo pang yumuko ang likod niya. Sa hitsura ni na Lolo at Tiyo. Pinunasan ko ang mga mata ko. Bumangon ako mula sa kama. Lumabas ng silid. Wasak-wasak ang bakuran. Punong-puno ng sunog na marka ang lupa. Sa putikan, nagkalat ang maraming berdeng kaliskis na may dugo. Bukod dito, walang laman ang bakuran. Wala nang iba pa. Lumuhad ako sa putik. Parang baliw kong pinulot ang mga kaliskis. Damyugo ng husto ang mga kamay ko. Ngunit wala akong naramdaman. Lumapit si Tiyo. Mahigpit niyang hinawakan ang pulso ko. At hinayla akong patayo. Kakabuka pa lang ng bibig niya. Sinenyasan siya ni Lolo na bitawan ako. Napabuntong hininga si Tiyo. At binitiwan ang kamay ko. Hinayaan akong ipagpatuloy ang pagpulot ng mga kaliskis. Nang makumpleto ko ang lahat, tumingala ako kay Lolo. Lolo, pakakasalan ko siya. Natigilan si Tiyo. Bata ikaw. Wala akong pakialam, pakakasalan ko siya. Sigaw kong paos ang boses. Hindi ako tinutulan ni Lolo. Sige, aayusin ito ni Lolo. Ako ay isinama ni na Lolo at Tiyo. Sa kanlurang sulok ng bakuran ay gumawa kami ng isang banta ng lupa. Walang tunay na buto. Ibinilibing namin ang mga kaliskis na may dugo. Kasama ang berdeng bestidang may dugo na minsan niyang sinuot. Magkasamang inilibing. May bagong tayong kahoy na lapida sa harap ng banten. Doon ko kinagat ang aking daliri. At isinulat sa dugo ang mga salitang libingan ng aking mahal na asawa na si Liu Luoli. Sa harap ng kahoy na lapida, may isang insensaryo. At ilang handog na maaaring nagustuhan niya noong nabubuhay pa. Lumuhad ako sa harap ng banten. At muling humagulgol. Halos isang oras akong umiiyak. Hanggang sa maubos ang luha. Mahina kong sinabi, Lolo, gusto kong makipagkasal sa kanya. Pwede ba? Sige. Kumuha si Lolo ng isang pares ng pulang kandila. At sinindihan sa harap ng lapida. Nagdala rin siya ng isang tapayan ng alak at 2 tasa. Pinuno ng sariling lutong alak. Ibinuhos niya ang isang tasa. Sa ibabaw ng jade na singsing sa harap ng lapida. Pagkatapos ay inabot sa akin ang isang tasa. Tinanggap ko ang tasa. At ininom ng ubos. Matalim at masakit sa lalamunan ng alak. Napaluha ako ng tuluyan. Ito ang unang beses kong uminom. Ibinigay ni Lolo sa akin ang jade na singsing. Tinapak ang aking balikat. Paos ang boses. Sumisikat ang araw sa silangan, umuulan sa kanluran. Mukhang walang damdamin ngunit puno ng damdamin. Tunay ang pagmamahal niya sa iyo. Huwag mo siyang biguin. Tumango ako. Bara ang lalamunan ko. Hindi ako makapagsalita. Isinuot ko ang jade na singsing sa aking dibdib. Sa sandaling damaykit ang jade sa balat ng aking dibdib. Nayanig ang buong katawan ko. Ang dating malamig na jade ay biglang uminit ng bahagya. Parang isang napakahinang buntong hininga.
Natuwirang pumasok sa kaibuturan ng aking puso. Ang pakiramdam na iyon, ay parang noong dati siyang naging munting ahas, at nagkubli sa aking dibdib. Luwali mahina kong tinawag, ngunit bukod sa init, wala nang ibang tugon ang Jade. Mula noon, para akong nawalan ng kaluluwa. Sa araw ay tumutulong ako kay Lolo sa trabaho. Sa gabi na may nauupo sa harap ng puntod ni Leon Luwali. At kalahating gabi akong nananatili roon. Lagi kong dala ang Jade na singsing. Kapag natutulog ay hawak ko ito sa kamay. Takot na takot akong bitawan. Baka tuluyan na siyang maglaho. Lumipas ang mga araw, at sa isang kisap mata ay 10 taon na. Malaki ang ipinagbago ko sa loob ng 10 taon. Ang naiwan niyang banal na aura, ay nagselyo sa aking napakadilim na kapalaran. Naging napakalakas ng aking katawan. Hindi na ako muling nagkasakit. Mas kamangha-mangha pa, nagbago ang aking mga mata. Sa tuwing magtutuon ako ng isip, nakakakita ko ng mga bagay na di nakikita ng karaniwan. Sabi ng ikalawang tiyo, ang banal na aura ni Leo Raleigh ang bumukas sa aking espiritual na pandama. At binuksan ang dobleng mata. Naririnig ko ang iyak ng mga ligaw na kaluluwa. Ngunit kailanman ay hindi ako natakot. Dahil sa tuwing may maruming nilalang na lumalapit, umiinit ang Jade na singsing sa aking dibdib, na nagpapa-atres sa mga nilalang na iyon. Kalaunan ay nakapasa ako sa universidad sa kabisera ng lalawigan. At naging kaisa-isang estudyanteng pang-universidad sa aming nayon. Noong bakasyon ng tag-init sa ika-4 na taon ko, nakatanggap ako ng tawag mula sa aming nayon. Sinabing malubha na ang kalagayan ni Lolo. Parang baliw akong nagmamadaling bumalik. Pagbukas ko ng pinto ay nakita kong nakahiga si Lolo sa kama. Dilaw na dilaw ang kanyang mukha, halos wala ng hininga.